nangyari sa akin para po, ang sabi nila, para hindi po nila malaman kung sino talaga ako. Para siya po pinawagbansag sa akin. At sabi po nila na dahil sa luto ko nakagdala, kaya yun ang ipinalayo nila sa akin. Si Lord. Kung may magtatanungan daw po, sasabihin sa akin si Lord daw. Sabi ko dalawa. Sa mga sabi po, na yung paghinto ko po ng pagpunta dito sa church, doon ako siguro nalalang ko ng maraming isip sa sarili or sa buhay. Nadala ko ng isang parang isang masamang hangin na natangay papunta doon sa mga bagay na hindi po dapat gawin. Kaya ko na ako'y napasa dalawang pinakamalaking nagtutulak ang pinagbawa ng dito. Sa tunay na ako, hindi sa panaginip, hindi sa isip, hindi ko ba lang po naisip na nagumalik sa buhay ko na marami po talaga itong vision na ito ay hit na hit ko. Pero ito, ipinaas sa akin ng Panginoon na kung talagang hanggang saan, kung gaano makatagal, kung gaano ko dapat iwasan ng mga bagay na hindi makakabuti para sa ating buhay. Sa madaling sabi po, ako po ang nagamit para sa transaction lahat, pagdadala o pagkuha na halos sa loob po ng isang araw o sa magdamag, nakakatato po kong gamit. Na ito po ay, ang dala ko ay umahabot ng 100 grams, 80 grams sa bawat lakad po. Sa madaling sabi po, halos magdamag, maghapon, na ako nasa labas para tumagpo dun sa mga nagdadala ng mga yung drone ko din sa Milan. Nagaling ko sa ibang lugar, dito din sa Italia. Hindi ko nalaman yung kasi nagkina po ang akin po yung tiwala pero yung sa puso wala. Ang nasana ko sa lawa hindi ka lang po na sarili pinagsisihan ko siguro tapos na isang katuwang po ito sa akin na the Lord kung bigyan sa akin kung hanggang saan ko pwedeng hindi gawin o maiwasan na hindi ako magamit sa ganitong klase ng hanap buhay. At dahil ito ginawa parang naging way po na para kumita ng pera pero sa maling paraan. Kaya nga po mas mabuti na yung tungkol natin bago tayo kumilos o bago natin gawin ng isang bagay ay talagang napaka-importante na pagkatiwala natin sa Panginoon lahat ng gagawin natin, lahat ng gusto natin mangyari sa ating buhay. At talagang hindi ko pa rin po sa vision ito, sa madaling sabi nito, sa gawain na ito, na kapag pumunta po kami sa simbahan or magdadala ng ibawa, may order po sila, makikita po yung mga bata. May bata talaga na 0 age na tinatanong ko po sa tatay, sabi ko, bakit saan yung bata? Alam niyo po sa akin ng tatay, sanay na yan. Doon po ako lalong yung pakiramdam ko na natutulungan ko pa na sumira ng mga kabataan ng mag-asawa na hindi po alam yung bisyo ng asawa na gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Yun po isang ito sa akin talaga na sa nagunahan ko na
natutulungan ko pa silang sumira ng buhay, ng magandang pagsasama ng mag-asawa, at saka sa murang edad ng mga bata, na halos nakikita ko kapag pumunta kami sa kanila, yung sa aming pinagdadalan, pinubosan yung mga sinusunod sila. Dahil napakadami po na parang yung mga batang walang lumang pa sa mga ganong bisyo. Pero, ang sinasabi ng mga magulang nila, nasanay na, ibig sabihin, lahat ng kanilang parang yung bata. Doon ko, yung sa paggabi niya ako, nakaharap nila, yung mga bata, doon ko ako namin talaga ngayon sa nagtatak sa isip ko, sa puso ko na, hindi na dapat, hindi naman po inamin sa sarili na, nagmamay sa sarili ko, pero, hindi ako makasali sa ganyan ng trabaho. At, nagmamay ay hindi ko natupalitan. At saka, amin pong kabutihan ng Lord sa buhay ko ito, na hindi man ako humingi sa kanya ng sign, siya na po talaga ang pusong nagbigay na para mamulat, para maramdam sa akin na umalis ka dyan, hindi ka na papagay dyan. May pwesto ka o may lugar ka na dapat ay nandun ka, hindi naman tayo itong gawain. Kaya nga po, ako nang bigay niyo sa aking sign, ay naman ng trabaho. Pero, tuloy pa rin po ako dahil lalo na ako, wala na trabaho. Siyempre, ang nasa isip ko na po, gusto kong uwi na kahit paano. Kaya kahit po sa mali, ay napasama pa rin ako sa kanila dahil kahit po ako iwas ko noon, ay tumatawag ko talaga sila sa akin kapag kailangan yan dahil kailangan nila ng sasakyan kung may sasakyan pa ako. Kaya kahit po wala akong trabaho, napapasama pa rin po ako pag natawag ako. Tapos po, ang pangalawang sign na ibinigay sa akin ng Lord ay nanuktor na po ng expire ng aking insurance. Kasi lahat po ng ulo, nung mga layo yung nanuktor sa akin, ilang araw na po kayo nakahuli at ginamit huli. Inuwi po dito sa Milano, nung ako nakapag sa Puri Milano. Dinala pa rin po, inuwi ko pa rin po dito sa Milano. Tapos yun po, nung magka-pera, aking insurance ay aking nag-link po ko ng insurance para hindi po lagi na dahil kapag po nakita ang plate number, so yung malalaman nila kung naka-insure ang sasakyan. Kahit may makita nila o matitik na regular po, wag lang po yung manual na wrong dahil nahanapin mo lahat. So sa madali tayo po, nagamit ko pa rin po, patuloy pa rin po akong nakasama kung saan sa Puri Milano, kung saan kami kukuha ng o sasama nila ako sa pagsusugal na nangyayari po na aalis kayo dito ng alas ng madaling araw, papuntang Puri Milano, na hindi na po ako makakabalik yung oras na ng trabaho, hindi na ako makakabalik dahil andun pa sila, hindi ko sila pinitiwan. Kaya, inahabang na muna maghapon ulit sa sugalan. Basta hindi na po nakakabalik sa trabaho. Tapos ang last nga po nito ay nakontrol po ulit ako na dito sa Puri Milano. Doon na po nagkaroon ng wala sa ako dahil sa lahat po ng aking babayaran nung sa paano po sa libre ko, sa kulasyon ng sasakyan, hindi na po post. Kaya tuloy ko po ginagamit ng sasakyan. Yung kasi po control na yun, doon na po na yung pang-sasakyan. Na way ng Lord, hindi ka makinig, kukuha na kayo ng sasakyan. Ang sitwasyon, yan, ang tanging nakakatulong mo lagi nagagamit para gumawa ng hindi maganda para sumama lagi mo
Ngayon, na-impound niya ako sa sasakyan. Kaya, doon ko, ah, doon ko napatinig talaga doon ko talaga po naisip na baka kung papatuloy pa ako dito sa gawain ito, eh, baka may kalagyan ako. Kaya, yun pong pinagpapasalamat ko sa Lord, kahit hindi ako humingi sa kanya ng sign na, Lord, bigyan mo ako ng sign para pinigil ako sa ganito. Sa kabutihan nga po ng Panginoon, siya nang nagbigay ng sign para ako'y matigil sa mga gawain hindi na nakakalunod sa kanya. Alam niyo mga kapatid, dahil sa mga pinagdaan ko sa buhay na ito, nawalan man ako ng trabaho, nawalan man ako ng sasakyan. Ito po hindi ko pinag-iinayan. Bago ito po'y pinagpapasalamat ko dahil ito po isang napakalaking katuruan para sa akin na isang napakalaking katuruan dahil siya po ang talagang nagbigay sa puso ko na para matigil sa mga ganitong gawain. Kahit niya po mga kaklase ko, mga kaibigan, mga kilala, mga kaparehan, mga magulang at kapatid, sila po hindi makapaniwala sa pinasok kong buhay. Sa nangyari sa akin, kung bakit ako napapasok sa mga ganong sitwasyon, sa mga ganong hanap buhay, wala akong makapaniwala na bakit ako humantong sa ganun. Nakilala po nila ako na hindi naman po sa kaya pagbubuhat ng kalibang ko na noong mga una ko na kahit hindi makabasa ang pinggan, pero bakit doon pa sa mga ganong hanap buhay ko napasok. Kaya hindi nga po sila makapaniwala na mangyari sa akin yun. Siguro nga ba yung madating sa buhay natin na nakakala tayo, na napapakinan tayo, at hindi ko ako makakalimutan nung una pa po kumakit talaga rin na halos hindi ako nakapsi. Laging pinapaalala ng ating mga pastors na siya ang pastor na hindi ko makakalimutan na kapag kayo nasa labas, be aware ka dahil nag-uumpis pa na tayong lumakad sa Panginoon, makakilala sa Panginoon. Dahil dyan kayo lalo susubukan kung ano kayo matatago, kung ano magiging ano yung pananampalataya sa Panginoon. Yun po ang isa pang nagbibigay sa akin na lagi sinasabi ng pastor sa na kaya kapag wala lang tayo dito sa church o nasa labas na tayo, doon natin isipin na huwag tayong malagal sa kamundo na mga gawain, pero nangyari pa rin po dahil nahina pa rin. Kaya pero pinagpapasalamat pa rin sa Panginoon sa ngayon na malinaw na sa akin na pumapit lang sa Kanya, magtiwala, at hindi niya tayo pababayaan. At ito lang po sa book of Psalms 28 verse 7, The Lord is my strength and my shield. My heart trusted in Him, and I am healed. Therefore, my heart greatly rejoices, and with my soul will praise Him. Tunay nga po na ang Panginoon ay ating kalakasan. Kaya yes po ay na ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kayo po may naniniwala na ang Lord na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Sumasagot sa lahat ng ating mga panalangin, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, na mga trials, at sa mga darating pa,
na kaya ipabayan natin sa Lord. Kaya po ang tiwala, kaya magtiwala tayo ng buong puso sa ating Panginoong Kristo. Dito po, nang paano tayo baguhin ng ating Panginoon. Ipagkatiwala po natin at panghawakan ang lahat ng kanyang mga salita. Kaya kapag ito ay nasa ating mga puso, dito po ay magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan, kapanatagan, patungo sa tagumpay at tamang landas ng ating buhay. At ang kapangyarihan at proteksyon ng Diyos ay mararamdaman natin. Amen po. At alam na po. At sa pong conclusion, ito po ay sa buong Jeremiah 7 verse 7. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Totoo yung mga kapatid, pagpalad ang mga tao nagtitiwala sa Panginoon. Dahil habang patuloy tayong nabubuhay ng ang tiwala ay ang Panginoon at ang tiwala ay sa Diyos. Dahil ng tiwala mo, po tayong lahat. At lahat ng iyong pananampalataya, ibang mo o natin lahat sa Diyos. Amen po. Kaya magpapura po tayo ng magbabago tayo dito pa sa lupa para pagdating natin sa kabila, marami tayong mag-withdraw. Ang Diyos po ang pasalamatan sa mga salitang ito. At salamat po. Praise God. About sa buhay mo, Brother Richard. At yung kambyamento na sinasabi natin sa Diyos at yung testimony mo, sadyang walang ibang makakatulong sa atin kung yan. Kayang i-twist ni God yung buhay natin in a second. Sabi nga ni Brother Richard, yung ilang beses ang pinakita sa kanya ni Lord. Hindi ka dapat yan ilang inalis sa kanya. Yung mga warning sign po sa kanya, nakita niya yun. Pero hindi niya yung ginawa sa pagkatama. Hindi pa niya na-realize yung ginagawa niya. At unless na nag-sim talaga lahat sa kanya. Di po ba? May pagtitiwala na siya sa akin, Pastor. Napakahirap po talaga. Masarap maraming kaibigan. Masarap na tayo magkakapatid. But sabi sa Psalms 37 verse, commit your ways to the Lord. Unahin natin sa Diyos bago ang kapwa natin. Kasi hindi tayo nakasunod sa kami natin. Hindi tayo nakakasunod sa araw natin. Kung pwede natin sabihin, siya kaibigan ko, mahal mo siya, kapilala mo siya, siya ating pamilya, pero sa hindi sa lahat ng pagkakataon, nandiyan yan sa tabi mo. Pero ang Diyos, kahit anuman ang pinagdadaanan mo, kahit anuman ang sitwasyon mo, bukas kamay kang tatakabin ng Diyos. Pagpapalala ka. At before I continue, kailangan mo na po niyo talaga mag-testimony, sabi sa akin. And sa buhay ni Sister Tess, at apat na beses pang testimony ko, kailangan po natin.
Talaga po hindi ko parang hindi ko gustong iwanan ng araw na ito na hindi ko i-explain wala na pangyayari sa buhay namin. Sabi nga po, trust in the Lord. Sadya po napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Amin, ang pamilya namin. Medyo mga bata dito po, sisimulan po sa year 2018. Hindi ko nakakalam kung ano yung pinagdaan ni Brother Eric 2018 po yun. Naano po siya na may bukas na ulo. Dalawa po yung nakita sa kanyang ulo. Isang malaki na at isang maliit na nakita sa kanyang kaliwang tenga. 2018 po yun, May 2018. Tinanggal po yung, subito tinanggal po yung malaki na. Dahil talaga po kailangan na tanggalin. Pero yung kung nasa kaliwa ng tainga, hindi pa po nga nila ginalaw dahil sabi po nila ay mas uunahin nila yung corona. So, May 2018, tinanggal na po yung pag-glorify. Ayos naman po lahat. At kita naman po ninyo rin at kung sino mga Sister Emily, sila yung simulat sa hall ng aming doon sila nakapitog sa amin. Kaya salamat po sa buhay ninyo. Wala ako dito, wala kami dito. Wala sa inyo. Talaga yung ginamit ng Panginoon. Salamat sa inyo. At salamat din po sa pagsubok na ito. Dahil kung hindi kami sinubukan, manalo ka ito sa kabilang mundo, sa kabilang taon. Noong pong ma-opera siya, sadya sinabi ng doktor na yung nasa sa kabila ng tinga, tatanggalin din. Siguro po noong mga January 2019, inano kami kanyang doktor. Ang sabi ng doktor po sa amin, talagang perforsa na operan din yung kanyang kabilang tenga. Alisin yung buko dahil hindi lumiliit pero sa palaki. Yung sabi ng doktor sa amin, napakabait ng doktor niya, sabi namin, sino na ikaw ay i-refer ko ang user ko sa kaibigan ng doktor pero hindi dito sa Milano, sa Pori Milano. Ako kukuha ng appointment para sa kanya, tatawagan ko yung kaibigan ko para may madala namin sa Pori Milano. So siguro po mga February 2019, nakakuha agad ng appointment, pumunta kami ng Pori Milano, pero hindi ko alam, hindi ko na matanda kung saan yung sa Milano. Nagkaroon po kami ng nag-taxi kami hanggang doon sa hospital na yun. Nandun po yung specialista doon sa tenga. Pagdating po namin doon, sabi ng doktor sa amin, kinausap kami, nasabi, binasa niya lahat yung mga record niya doon sa San Carlos Hospital. Sabi niya talaga po na kailangan tanggalin. Pero sabi ng doktor, maraming risk pagka tinanggal yung kanyang nasa sa dahil may posibilidad daw po na magtabi niya kanyang mukha, maano kanyang mata. Pero hindi pa rin nila maipapo na yung kanya niya ay babalik sa normal ng kanyang pagpandingin. So sabi ng doktor sa amin, examine ulit namin yan. Tinignan namin ulit, nakikabasa ko lahat yung kanyang exam, pero meron tayong malibagong exam kung saan makakaroon ng second opinion sila. After a month po, maraming yung ginawa sa kanya, yun din ang nakita. Talagang yun din ang gagawin ng doktor. Siguro pa dumating yun ang mga May 2019 na po yun. Inano na po kami ng doktor, kinausap namin, nabibigyan naman siya ng schedule. May schedule na po. Sabi sa amin, i-schedule ka na namin para siya maoperahan. Ang sabi niya sa amin ay mga 3 to 4 days kayo dito, may stay, depende sa sitwasyon ng mister mo. Talaga po ang asawa ko, simula na siya maopera sa San Carlo, ayaw na niya magpa-opera. Ayaw na niyang ipagalaw ko kanyang tayo. Sabi po niya, kahit na ako'y pipit, basta huwag na naman magalaw, huwag naman ang aming ulo sa niya. So sabi ko sa doktor, hindi ko maintindihan kung ano pinadalhin ako sa doktor. Noon ay ang aming text na salita namin ay ma-expire, yung text na namin ma-expire. So wala nang sabi ko sa doktor, Doktor, pwede po ba na yung saka mo na lang kanina, magre-review lang kami ng text na salita namin? Pabili. Tapos sinabi ko pa po na, Doktor, may kami uuwi ng Pilipinas, kaya umuwi mo na kami ng Pilipinas. Pabili, kaya uwi nyo. Sabi ko, siguro po mga July, August. Kasi pabili, baka by September, sabi niya. Pagbalik nyo, basta tatawagan na lang namin ngayon na i-schedule namin ang inyong operasyon ng isa mo. Pabili ko, hindi, sabi niya, ayaw talaga pa-opera. Yung pumalis kami sa ospital, talagang hinanda na yung dami namin, lahat-lahat, nakaprepare na lahat. Basta tatawagan na lang ako sa operasyon. Noong May na yun,
parang yun po yung unang araw na namin na dito si Red Jerry. Dito po sa church. Bukod po daw sa Carlo, nagpunta sila. Pero yung unang araw na yung Red Jerry dito sa church, nandito kami, araw po ng Sabado yun. Kinumusta si Brother Eric ni Red Jerry. Sabi, bro, kumusta ako sa inyo? Ano, kumusta? Sabi po niya, nag-uupirahan ko po ako uli. Sabi ni Red Jerry, hindi ka na operahan, bro. Hindi ka na operahan in Jesus' name. Hanggang sa nag-pray po siya, ang sabi ni Red Jerry ngayon, hindi ka na operahan, bro. Hanggang sa pagtas po namin, kung ano lagi hindi ka na maoperahan, bro, yun po'y pinanghawakan mo na. Pinanghawakan mo na po na hindi ka na maoperahan. Hanggang sa lagi sinasabi niya hindi siya maoperahan na pag may malipit po siya sa ilaw. Sa anak ulo, sabi ko lagi, hindi ka na maoperahan. Hinintay niya, Jesus na hindi ako maoperahan. Hanggang sa nung kami dumating dito ng September, first ng September, siguro po mga first na October, kami naman na ospital. Signora, kailangan naman pumunta dito, kasama mo dali mo, may schedule ka na, dahil mo lahat ano. Hindi ko na ako tinanong si Brother Eric noon, at alam ko na hindi siya magpapa-opera. Sipat ko na ako dire-diretso, hindi pa okay na kasama ko. Ayaw niya. Kaya sabi niya sa amin, discount si Signora, yan sabi ng asawa ko, sabi niya, discount si Signora. So, lagi namin pinahihawakan yung hindi na opera ng asawa ko, hindi na opera. Yung lagi sinasabi ko, pero sa kabila po ng lagi sabi ko, pero hindi mo ninakitakan kami ng kabilang, hindi ko alam na may ginagawa sa gayon. Hanggang sa, yun nga po, hindi talaga, at sa ano po, napanigil yung check-up niya. Natigil na check-up na dumating ang niya. Di ba mahalos 2 taon mahigit yata na walang check-up, kahit isa walang check-up siya. Year 2022, yata naging normal na lahat, bumalik ang check-up. So yung check-up po niya ngayon, yung inalis sa kanyang prima, sinabi ng doktor na clear na wala na. Sa laban po sa Diyos talaga, sabi ng doktor, wala na, clear na. Kaya ngayon po nasa tayo na talaga yung pain. Meron pati yung nasa tayo na niya, kaya lagi pa rin sabi natin, isa po kung namin kasi ng doktor, hindi ko na sinasama. Ayoko na bumalik, hindi kasi nasabi ng doktor. Isang po mga kapatid ako pinasasama. Nakakaawa na rin po ako. Pero hindi ko po pinamalasasan niya. Wala akong nakakaalam. Kaya sa mga kapatid ko, lagi sabi ko sa pamilya namin umika. Dahil ayaw ko makita nila na kami nagliligo sa Panginoon, bakit nanginginig kami? Ayaw ko po. Sa 2000, siguro pag dire-diretso po yung mag-check up niya, 2023 po, siguro yung nasa September 2023, yung nasa San Carlo, sinabi na ng doktor niya na kung hindi man ito mapirahan, kailangan din tanggalin, pero pwede namang matanggal ito sa laser lamang. So kami, nabuhayan po ako ng loob, parang umano yung loob ko na pwede namang pala na hindi na maoperahan. Laser na lamang. So sabi niya kung ano gagawin, sabi ng doktor, basta ihanap namin kayo ng specialista para sa reality sa ano mo. Right. Siguro pag December yun, nung basahin lahat yung mga test na kanya, binasa ng doktor, sinabi ng doktor na imamanda ka namin sa Likwada. Para ng specialista doon sa kanya. Buha ng appointment, portabang yung ko nabigyan agad siya ng appointment sa Likwada. Ang ibinigay kong appointment sa kanya is noong Marso, pagkataan lang noong Marso. Nung tumating ko kami po sa Likwada, yung appointment na yan, sadya ko napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Napaka-bisa po yung pagpapanalahinan po natin bago dumating yung mga gayong appointment natin. Kaya dapat talagang dahil dumating po kami doon sa Likwada, ang pagkatik namin ay mali po yung appointment na binigay sa amin. Napakabait po ng sekretary doon sa Likwada na sabi sa amin, bakit ka dito? Mali ang ano. Pero tinignan niya, tama naman yung pinatiba ng doktor. So sabi niya, sino nabigay sa inyo? Sabi sa amin ni Brother dito sa Likwada, doon sa ano. Sabi, so hindi kayo may kasalanan talaga dito sa Likwada. Sabi ko, anong gagawin namin dito? Siyempre, alam namin inintay yung appointment tayo, tapos magkakamali pa yung ano. Sabi sa amin, paupo muna kayo sandali na mahal ko. Tingnan ko, sabi niya,
ang schedule nyo para kay Dr. Reza. Si Dr. Reza, maghapon ang ipin nyo, hindi ko kayo pwedeng isingin. Sabi ko talaga namin, anong gagawin namin dito? So sabi sa amin, umupo kayo sandali, dyan kayo kung ano-ano dito. For the glory of God po, isang linggo binigay niya. Sa linggo ng isang linggo, bumalik kayo dito. Sabi niya sa amin, huwag na kayo dadaan doon, direkta na kayo dito. Direkta na kayo sa Dr. Reza, at yung binigay na oras ko sa kanyo, yun ang inyong aanin. Salamat po talaga sa Diyos at talagang nakilos ang Diyos sa lahat ng ating mga basta tumawag lang kami tayo sa Kanya. So, kung dumating po yung schedule na yun, kinausap na po kami ng doktor. Napakabait po talaga ng doktor. So, talagang hinay yung kanyang pag-ano. Nakakaunawa kami. Ano sabi, kung hindi, basta hinay ang kanyang pag-ano sa amin. Yun po ang sinabi niya na hindi ka na ma-okay na kami. Kaya, salamat po talaga kami nakapulong na siya. Sabi niya, delay sa maramang. Masasabi niya, hindi ko namin lamang maipangako sa iyo kung iyang ano yan ay kung saan i-block ka lamang po yung bukol na nandito sa kanyang tainga. Hindi namin maipangako sa iyo kung ikaw ay babalik pa yung normal na pagdidig mo o basta importante i-block yung paglaki. Pasok po yung paglaki, hindi na umano at yun nga po. At yun nga po nakita nila sa MRI. So sabi sa amin, hintay mo na lamang ang tawag namin kung kailan uli siya schedule kung ano dapat gawin ulit sa kanya. Siguro mo after 1 month, tinawagan muli kami para nga po sa kanya mga test. Ilang test ang ginawa sa kanya. Sabi po sa amin ay yung mga examine sa kanya, kung tutubin, okay, patawagan na uli namin para ma-schedule yung kanyang surgery. So, sa biyaya po ng Lord, okay naman po talaga yung kanyang mga exam sa kanya, walang problema. Kaya, doon po, GCW po, tinawagan na po kami para nga po sa kanyang surgery. Kaya salamat po ng marami talaga sa Panginoon at sa inyong mga pananangin na natuloy po na nakakabuti na sa kanya. Pag tayo hinawa o sabi pa po ay, hindi ko pwede tingnan yung mga bagay na mayroon sa akin, kundi titingnan ko po yung kung gaano kalaki ng Panginoon na aming pinaglilingkuran. Dahil kung titingin po ako tutingin kami po sa bagay na meron kami, manghihinga talaga kami. Sa totoo lamang, hindi po alam ng aking mga kapatid, walang alam ang pamilya ko sa ano naman nangyari sa kay Brother Eric. Nung sinabi ko na lamang ito nakaraos na, siyempre baka po sila ay matakot, siyempre ulo hindi din naman yan alam. Nung sabi ko sa kanila, ayos na. Siguro siguro wala kayong napapansin sa amin, o hindi nalala. Ayun ay, ang gula na kaya. Salamat po sa kanya. Praise God, nakakatawa lang po talaga niyo sa buhay natin. Pagdating ng pagpapala, miracle, sadyang na kami din natin, magkakambal po kami din. Sa dahilan to, hindi ko naman kind of perfect. Alam ko pag nag-uusap kami ni Brother, kada lang namin nakakarinig. After my operation, siguro po, nararamdaman ko, parang hindi nakakarinig ng paliwanag. Kaya lahat mga kapatid na nakikipag-usap kayo, lagi ko lang sinasabi sa inyo, dito kayo po, dito nilagay ako sa inyo. Dito nyo agad sa kanan, kasi ito nakakarinig. Nung last, bago ng pandemic, at sabi sa akin ng doktor, schedule pinaka-operation para pagtayin ito. At ayos tayo. Second ko na kailangan, hindi na ako makakarinig. Sabi ko nila, bubuksan na naman, sabi ko nila, ano maayusin? Eh, lakas na kasi tayo dito, iniiwas lang ako ni Lord sa mga nagsisismisan dito. Kaliwa ko ibig sabihin, ang kaliwa ko hindi tamayan. Dito sa kanan. Di po ba, sabi ko ganyan, mas nakakatuwa kasi ako, kaya minsan pagka yung nakikipagkwentuhan ka, ang dami, hindi ko sila narinig kasi hindi ko siya narinig. Dito lang ako sa kabila narinig. Napakaganda pala po ko. Alam niyo ngayon, gusto ko habang tayo nagpe-pray, ang mga nanay dyan tayo, tawagin natin lahat ang youth at saka mga teens natin sa kanila. Ipo-focus natin sa kanilang lahat to pray natin for their exam, for their studies, at sa kanilang spiritual life. Teens, youth, dito kayo sa unahan, nanay tayo po tayo. Bigyan sa kanila lang.
Mga yun dito. Dito ka, Nicole, pag ganyan tayo pa ito. Iisa-isahin namin kayo. Dito. Yun, dito mo kayo yun. Paikot na, paikot. Dito yun, dito. Dito ka, si Jay. Lahat kayo yan. Dito ka, Roy. Isipin naman din, iwan mo rin kayo, kasi ang ating prayers, kayo ngayon ang pag-pray namin ngayon. Alam niyo kung bakit? Kailangan namin tulungan kayo. Kailangan ng Diyos kasama natin. Medyo ako naman. Walang punto na, huwag niyo makausapin yung mga tabi niyo. Close your eyes. Huwag kayo magkawakal natin. Huwag na patayan. Mga kapatid namin ano po yung Diyos sa oras nito? Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Kapatid namin, maraming salamat sa araw nito. Patuloy namin kayo pinapupulihan. Patuloy namin kayo tinataas sa aming kalamitan. Kayo, Diyos namin ngayon nagpapakailanman. O nakatunghay ka, narinig mo yung karanasan ng mga anak mo sa pagpapala, sa miracle, sa magandang bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa namin. Ipinagpapasalamat po namin ito, Panginoon. Tunay nga, Father in Heaven, na sa aming kahinaan, kayo nagbibigay ng kalakasan. Sa aming kakulangan, kayo nagbibigay o lugar na nagpupuno sa aming buhay. Lord, yung hindi kami makalapit, pero kayo ang lumalapit. Inihihingi namin ang tulong sa oras ito, Father God. Sa tulong ng Santo Espiritu, ng Banal Espiritu, O Lord God, inaalis namin yung sigaw ng kaaway sa buhay namin. At inaantay namin yung bulong mo, O Lord God, sa aming mga ingan. Alam namin ang kaaway na nagsisisigaw sa oras na ito para maibigay makuha yung intensyon o atensyon namin. Subalit yung bulong mo lamang, O Lord God, sa oras na ito, naririnig na namin sa aming kalagitnaan. Ang patuloy, O Lord God, na pustusin mo ang lugar na ito. Luwalhatiin mo, O Lord God, ang lugar na ito. Bantayan ang matatapat mong anghel. Ang apat na sulok ng lugar na ito, Father God. At naniniwala kami na huwag sa ibla ng enemy. Hindi namin hinahayaan. At ngayon, anumang binabala, anumang O Lord God, distraction, yayayin namin sa aming harapan sa pangalan ng Jesus. Wala silang karapatan sa buhay ng bawat isa. Pagdating maraming salamat. Bago po namin, O Lord God, iluksin yung bawat mga kabataan ito, O Lord God. Bagit po kanilang mga buhay. Bagit po, O Lord God, ang kanilang mga sitwasyon sa pag-aaral. Lord, salamat. Hallelujah. Sa tulong po, O Lord God, ang mga kapatid na narito, idinulong namin sa inyo ang buhay ni James sa Father God. Lord, we ask you, God, wisdom, knowledge, para sa batang ito. Sa kanyang pag-aaral, Father God in Heaven, Lord, ano man yung mga subject o material na mahina siya, tulungan po siya, O Lord God, hallelujah. Samahan po siya, Father God, ang kanyang kaisipan, sa tulong mo, Father God. Hallelujah, Father, ito na ginagamit sa inyong misteryo. Patuloy mo, O Lord God, na samahan ang kanyang pag-aaral. At naniniwala kami, O Lord God, that you will guide him, Father God in Heaven. That you will restore upon him yung wisdom, knowledge, O Lord God, at sa kanyang pag-aaral, papasok sa kaipan right now, Father God. Hallelujah, yung kanyang pinag-aaralan. Hallelujah. Pag-ibig sa buhay ni Roy, Father God, ang batang ito, O Lord God, na ginagamit mo sa pulpito. Naniniwala kami, Father God, in Heaven, so dito sa kanyang pag-aaral. We believe, Father God, your power upon him. Pagpanipis ito sa buhay ni O Lord God. Alam mo ang kanyang buhay. Alam mo ang kanyang katayuan. At sa oras ito, O Lord God, kayo ang kanyang magiging lakas. Kayo ang kanyang magiging gabay. Sasamahan niyo po ang kanyang buhay, Father God in Heaven. At naniniwala kami, O Lord God, gagamitin mo pa siya sa inyong ministry. Father God, maraming salamat at sa oras ito, tinutulong po namin sa inyo, Father God, ang buhay ni Juana. Father God, alam niyo po ang kanyang sitwasyon sa oras na ito. We cast out, O Lord God, sa kanyang isipan, sa kanyang puso, all negativity, O Lord God. Pagkas we restore, O Lord God, upon our Lord God, the wisdom, knowledge coming from you.
At patuloy, O Lord God, sa oras dito, O Lord God, ano man yung kakulangan at kahinaan ng bata nito, O Lord God, pag-usyon pala kayo restore namin sa kanya, O Lord God, hallelujah. At patuloy sa oras dito, O Lord God, pinaniniwala at pinanampalatayaan namin, O Lord God. Kinakas out namin, O Lord God, hallelujah. Sa buhay ng mga teachers na, O Lord God, hindi maaari makapag-desisyon at bibuy mo ang puso, O Lord God, ng mga teacher nila, O Lord God. At doon kikilos mo, O Lord God, ang banal na Espiritu sa kanyang mga teacher, tulad sa buhay ni Juan, sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Salamat, Father God, at patuloy namin, idinudulog sa inyo ang buhay ni Princess, O Lord God. Lord, restore upon her the eagerness, O Lord God. Kinakasaot namin ang pumapasok sa kanyang isipan, sa kanyang puso, O Lord God. Tapos, O Lord God, hallelujah, nandoon samahan niyo po siya, Father God in heaven. Lagi mo pong ipaalala sa kanya sa tulong ng mga anghel mo at ang pananasan ng Espiritu, O Lord God, na sa pag-araw-araw niyang pag-gising, O Lord God, yung kanyang buhay ay kapanyapak niya, dadalhin mo ito sa eskwelahan, sapagkat ito isang biyaya para sa kanya. Kinakasaot namin ang walang binubulong ng kaaway sa buhay niya. Patuloy na kalakasan, ipagkaloob mo. Pagkakat salamat sa buhay ni Wensi, O Lord God, hallelujah. Patuloy na pagpalain mo, O Lord God, ang karoon mo ng batang ito. Lahat ng kanyang ginagawa dito sa inyong ministeryo, O Lord God, papalitan mo ito ng karunungan. Nire-restore namin sa kanyang isipan. Yung sipag sa pag-aaral ay magkakaloob mo sa kanya, O Lord God. Patuloy mo gabayan, ingatan ang kanyang buhay, O Lord God. Samahan sa kanyang journey ng pag-aaral sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At patuloy namin tinutulog sa inyo buhay na mga kapatid in heaven. Lord, we thank you. Hallelujah. Salamat ako ng pawalan ng buhay na nakakalong sa akin, Lord. We declare in the name of Jesus, O Lord God. Maging sa kanyang puso, O Lord God. Sa kanyang isipan, Father God in heaven. Patuloy ng sipag ng pag-aaral. Ipagkaloob mo sa kanya, O Lord God. At maging, O Lord God, sa lahat ng mga kanyang susunod ng mga exam, O Lord God. Hallelujah, Father God, yung wisdom. Yung godly knowledge, O Lord God, ipagkakaloob mo sa kanya. Para lahat na ito, hindi na makapasa, maging makasabuha ng mga pagkito sa kanyang mga exam. Kaya hindi sa buhay pa tayo, O Lord God, hallelujah. Salamat sa sipag pag-aaral na ginagawa mo. Ipagpatuloy mo sa tulong ng panalasan ng Espiritu, O Lord God. Kapatuloy na pag-aaral, hindi lamang ng Italiano ng English Matematika. Hallelujah, Father God in heaven. Patuloy mong gawin ito para ito sa kinabukasan mo. Sa tulong ng Diyos at ang Espiritu niya, patuloy mong pagpapalain. Patuloy mong bibigyan ng karunungan ng kakain sa Kanya. Ipagpatuloy mo itong gamitin. Hallelujah. At ito magiging gabayan ng inyong mag-ina sa inyong buhay. Pagkakatindi sa buhay ni Prince, hallelujah. Patuloy sa oras na pag-inutulog namin sa inyong kanyang buhay, Father God in heaven. We believe, Father God, hallelujah. Ano man ang karunungan na pinagkaloob mo sa mga ito ay gagamitin mo sa Kanya. Sa Kanyang labi, sa Kanyang kamay, sa Kanyang puso, sa Kanyang isipan. Patuloy na pagkabay pagkaloob ito, maging sa Kanyang mga magulang, sa pangalan ni Jesus, hallelujah. At Lord, sa oras na ito, dinilog mo namin sa iyo po ay iiya. Hallelujah, Father God. Lord God in heaven, sa tulong ng iwan namin na si Jesus Cristo at ang Banal Espiritu, right now, Father God, we restore upon her, O Lord God, yung ating wisdom, godly knowledge, O Lord God. We cast out all works and evil of the enemy sa kanya, sa buhay niya, sa kanyang pag-aaral, sa oras ito, O Lord God, open her spiritual life, O Lord God. Open her mind, O Lord God. Open her heart, O Lord God, sa pagkalingkod ng anak mong ito, kapatid ito, O Lord God, ang kanyang karunungan sa pag-aaral, Father God in heaven. Ipagkakaloob po ito sa kanya, Father God. At patuloy sa oras nito, O Lord God, Lord, samahan mo siya sa lahat ng kanyang ginagawa sa pag-aaral. At sa oras nito, sa tulong ng mga mayroon na magbibitin sa kanya, O Lord God, kung dapat gawin yung pag-aaralan, sa tulong ng kanyang sa itong Espiritu, O Lord God, lahat ng ito ay pagkakaloob, magiging pagpapala sa buhay ng kanyang pag-aaral sa pangalan ng Jesus. At kaya dito sa buhay si Father God in heaven, Lord, salamat sa tulungan na pinagkakaloob mo sa Kanya.
Lord, yung may pagsalay sa krus, Father God, hallelujah. Samahan, ingatan, at sa pagsakay dito, bilang studies niya, O Lord God, partner mo ng pag-aaral. Hallelujah, Father God, in heaven, you will provide everything sa Kanya, at yung Godly wisdom, Godly knowledge, yung magkakalago po. Father God, salamat, sapagkat patuloy-patuloy mong gagamitin ang kanyang buhay, Lord, para sa maayos at maging matagumpay o lugid ng kanyang journey sa pag-aaral at pagkalago po ito sa kanya sa pangalan ni Jesus. Father, maraming salamat sa buhay ni Alay. Lord, salamat sa pag-akay mo sa batang ito. Salamat sa paglalim ng pagpilingkod sa inyo, Father God. Lord, alam namin yung kakulangan sa trabaho yung magkakalupo sa kanya, yung Monday to Friday, O Lord God, you will bless her according to her servant or service, O Lord God. Sa kanya, pagpilingkod sa inyo. Patuloy mo siyang gamitin, Father God, in heaven, sa kanyang puso't isipan. Patuloy mo siyang sasamahan sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat sa pagkakaroon namin na batang ito'y gagamitin mo sa ministeryo mo in the name of Jesus. Father God, maraming salamat sa buhay ni John. Hallelujah, John. Hallelujah. Ang Diyos ay natutuwa sa paglilingkod mo. Ang Diyos ay magre-restore sa iyo ng godly wisdom. At yung prophetic vision ng iyong kaisipan at paglilingkod ng Diyos, darating ang panahon na gagamitin ka na ikaw na magsasalita, ikaw na mag-aayat ng salita ng Diyos. At patuloy na gagamitin ka sa ministeryo ito. Ang puso mo inaayos ng Diyos, ang isipan mo inaayos ng Diyos. Wala kang gagawin mo, ikasundin ng Panginoon at patuloy kang pagpapalain pati ang buhay mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Pagkakatulog po namin sa oras ito, ang buhay niya ang Istipan ng God. Ito na lang muna dito sa iwagan. Hallelujah. Lord, ikay mo yung kanyang steps. In every steps, O Lord God, samahan mo siya. Nandun na sa itong spirito mo na kasama siya. Yung struggle niya, hallelujah, sa buhay niya, bibigyan mo ito ng kapayapaan. Pagpapalay mo ng anak mong ito, Lord God, at patuloy mo siyang gagamitin sa iyong ministeryo. Kinakas out mo all sa plano ni enemy sa buhay niya. Pagkus Father God, restore mo sa kanyang buhay, O Lord God, yung eagerness to serve you. Maraming salamat at patuloy mo siyang gagamitin sa iyong ministeryo. Palagang maraming salamat sa oras na ito, itinutulog mo namin sa inyo ang buhay ni Nicole. Hallelujah. Salamat sa buhay ng anak mong ito, O Lord God. Kita mo kung paano mag-serve ang anak mong ito to give her time unto you, Father God. Patuloy namin tinitignan, O Lord God, na patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo siyang akayin, patuloy mo siyang pagpalain. At sa oras na ito, Father in heaven, sa kanyang kaisipan, sa kanyang puso, nakatanim na ang paglilingkod, O Lord God. Ang buhay na ito, O Lord God, ay gagabayan mo, aakayin mo, O Lord God, upang ang life path na kanyang nilalakadan sa bandang bandariyan, O Lord God, pagkakalit mo yung buhay niya na maglingkod sa inyo. Pagpalain mo siya, O Lord God, with wisdom and knowledge upon her. At patuloy magpapala sa kanya, hindi lamang, O Lord God, hallelujah, yung pagtuturo, darating yung oras na she can also preach, O Lord God, in the name of God, in the name of Jesus, O Lord God. Hallelujah. Father God, maraming salamat po. Lord, tinutulog po namin sa inyo ang buhay ni Ray. Father God, maraming salamat po, O Lord God, sa buhay ni Ray. Hindi lamang ang mga kamay niya, mga paalang ginagamit po, O Lord God. Darating yung oras, O Lord God, yung puso at isipan niya, na may tatalaga niya ang kanyang buhay, O Lord God, yung papaglingkod sa inyo. Tayo lamang, O Lord God, hallelujah, makapagsasabi. Tayo lang, O Lord God, ang makapagbibig na sa buhay niya. But we believe in our prayer, O Lord God, na itong batang ito, O Lord God, hallelujah, hindi lang yung pangyapak ng kanyang tatay ay susundan niya, ang pangyapak ng Panginoong Kristo, O Lord God, sa paglilingkod sa inyo, gagamitin yung kanyang puso, ang kanyang isipan, O Lord God. Patuloy na i-restore ko, upon him, O Lord God, hallelujah, yung wisdom na nagkagaling sa inyo to guide him. Patuloy na pagpapala, physically, O Lord God, sa kanyang trabaho, spiritually, para sa kanyang buhay, Lord, at maraming pagpapala ang matatanggap ng kanyang mga kamay sa pangalan ni Jesus. Palagat maraming salamat sa buhay ng mga anak mo na namin ito, sa mga kabataan, O Lord God, na may pinag-aaralan sa kanilang mga pag-aaral, sa subject, sa material nila, sa teacher nila, sa school nila. But in God, nothing is impossible.
Maraming salamat po sa oras na ito, Father God. Patuloy namin tinutulog sa inyong araw ng bukas. Lord God, sa aming pastor, buting pastor na gagamitin mo, Lord God, na magkahayag ng salita mo sa araw ng bukas. Ngayon pa lamang we declare upon him, O Lord God, the power, the threefold anointing coming from you, be upon sa buhay ng aming pastor ito, sa buhay ni Pastor Arvin, O Lord God. Pagtungtong pa lamang niya dito sa harapan na ito, pagtungtong pa lamang niya sa pulpito, O Lord God, kasama ng Espiritu mo, O Lord God, at doon makikita ang liwanag at tingin ng banal na Espiritu, O Lord God, sa buhay ni Pastor Arvin, sa kanyang deklarasyon, sa kanyang kamay, O Lord God. Lahat na mamumutawi sa kanyang labi ay galing sa inyo. At ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay, O Lord God, ipagkakalo ko ito sa lahat ng hawakan niya, sa lahat, O Lord God, ng itulong niya, pagpapala ang lalabas sa kanyang mga labi. At patuloy, O Lord God, sa lahat ng mga anak ko na makikinig, O Lord God, sa araw ng bukas, Father in heaven, Lord, yung pagpapala ng kanyang salita galing sa Diyos, yun ang magrerema sa aming mga puso, O Lord God. Yun ang magagamit sa aming mga buhay. Salamat po, Father God, in heaven, and indeed, sa music team, O Lord God, na gagamitin mo sa araw ng bukas, sa aming worship leader, back-up, musician. Salamat, O Lord God, sa buhay Aaron. Hallelujah. Pagpapala ng binigay mo sa amin ang batang ito, O Lord God. Hindi man siya nakakakita, pero marami siyang kalamanan ng gagaling sa inyo na pinagagamit mo sa inyong ministeryo, O Lord God. Alam namin na siya pinadala mo, O Lord God, dito sa amin upang maging maayos, O Lord God, ang worship team sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Maraming salamat din po, O Lord God, sa lahat ng mga pamilya ng J1 na narito, O Lord God, na imunang pa yung paglugat ito. Patuloy na magpapala, O Lord God, mo sa kanilang mga buhay, O Lord God, at ang walang humpay na pagpapala at galoy sa kanilang buhay. Pagdating yung namin sa oras na itong anniversary, O Lord God, ng Multimarmo, O Lord God, at sa buhay ni Pastor Nelson, hallelujah, sa lahat ng taga-Roma, Lord, tinutulog na kami spiritual father for tomorrow's anniversary sa Roma at sa buhay nila rin. Patuloy niyo po sila pakain at Father God. At naniniwala kami sa lahat ng darating at pupunta sa lugar na yun, pagpapala, kalayaan, at matatakasan ng lahat ng mo, nakakating sa anniversary, O Lord God, ng Multimarmo. Lord, salamat. Patuloy, O Lord God, not to anointing, but to bless them, O Lord God. At patuloy din namin yung drusin yung ang church ng Barcelona, ating Pastor Danny, Pastor Marcel, sa aming J1 Germany, aming Rep Open, sa Pastor Joe, sa Pastor Aida, si Pastor Luis, O Lord God, sa Amsterdam, sa buhay ng Jerry, sa buhay, O Lord God, ni Pastor Bert, Pastor Albert, si Pastor Hallelujah, si Pastor Ramanji, O Lord God, ng Amsterdam. Patuloy, O Lord God, napapalayan mo lahat ng mga churches ng J1 in the row. Si Pastor Ramanji, O Lord God, Pastor Apes, Pastor Cedric, O Lord God, Pastor Bay, Pastor Apel, O Lord God. Patuloy pong pamalayan mo pinagod po sa lahat ng J1 sa Europe, and even dito sa Milan, Father God in heaven. Lahat, O Lord God, ang ministeryo na ganito sa inyong templo, O Lord God, the men's, women's, ushering, children, youth, hallelujah, pastoral, sa finance, O Lord God, at maging sa production, Father God in heaven, and even sa lahat ng mga anak mo, O Lord God, na inuuna ang gawa ito. At lahat, O Lord God, pinagpala mo ang mga anak mo ito. Hindi lamang financial, kagalingan, na-receive na nila sa oras ito. Father God, maraming salamat po sa araw ito. Muli natin palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We bless you, Lord God. At maraming salamat po sa ating ito. Even, O Lord God, sa aming opening prayer sa buhay ni Nicole. Even, O Lord God, sa aming exhorter sa buhay ni Brother Richard. Lord, gamitin mo naman ang ito, O Lord God. Patuloy na pagpapala, O Lord God, ipagalas mo sa kanya, O Lord God. Yung buhay ng pagtiwala ay nasa inyo, pagpapala, ibalik mo sa aming exhorter ito. Palagan, maraming salamat po lahat po ng aming prayers and declaration. Receive to the precious blood of Jesus. Who will you back? The highest praise, thanksgiving and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. As po natin ang kadalaman, sa ating mga kapatid ng Diyos Ama, ang pagpapala ng Diyos Anak,
at ang patuloy na pakikipisa ng Santong Espiritu, hahayo tayo sa lugar na to, dala-dala ang salita niya na may pagpapala sa ating buhay. Maraming salamat again to you alone, guys, please. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.